Mga kapuso, pati po sariling kapatid. Binubugaw umano ng isang babae sa Iloilo City. Arestado ang suspect habang nailigtas sa isang resort ang mga biktimang estudyante pa lamang. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Akala ng babaeng suspect planchado na ang pagbugaw niya sa ilang parokyano. Secure ako dyan. Pakuha ako doon. Masara. Pero mga katransaksyon pala online. Pulis na nagpapanggap lang na customer. Agad nilang inaresto ang bugaw sa loob ng isang resort sa Iloilo City kung saan siya nakipagkasundong ihahatid ang mga alaga niyang babae. So ito ay na-monitor ng ating operatiba through cyber patrolling, offering online prostitutions. So nagkaroon ng engagements, that's why they were able to arrest the subject, female. Ayon sa investigasyon, lumikha ng social media page ang suspect kung saan mistulang sino-showcase sa mga ibinubugaw niyang babae. Accordingly, college students ranging from 19 years old to 26. Kabilang sa mga ibinubugaw umano ng suspect ang kanyang nakababatang kapatid. Kasama ang kapatid sa tatlong iba pang estudyanteng nailigtas ng mga otoridad. Online bugaw ito, 17,000. Then ang nare-receive daw actual ng mga yung babae ay 2,000. Turnover sa ating social worker, sa local social worker for appropriate intervention. Wala pang komento sa ngayon ng suspect na nasa kustodiya na ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ito ay malaga para maproteksyonan natin ang kahalagahan ng ating mga kababaihan. Then ito ay para maiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit, lalo-lalo itong mga HIV, so other sexual diseases. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Ipinagpapasalamat ng pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings ang kumpirmasyon sa lahat ng charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Naghahanda na rin ang mga magkakaroon ng partisipasyon sa paglilitis. Nakatutok live, si Jamie Santos. Jamie. Vicky, walang pagsidla ng tuwa at pasasalamat ng ilang grupo matapos ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na magtuloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot daw ito sa dasal ng libo-libong biktima ng extrajudicial killings mula noong mayor ng Davao si Rodrigo Duterte hanggang maging presidente ito. Sa isang pahayag, nina Attorney Joe Butuyan at Attorney Gilbert Andres, ang mga ICC appointed counsels ng mga biktima, sinabi nilang isang malakas na mensahe sa international community na ang international justice system ay gumagana para panagutin kahit pa ang isang dating presidente tulad ni Duterte. Isang pag-asa raw para sa mga biktima ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 ng ICC na nagsabing may substantial grounds para harapin ni Duterte ang mga kaso niya sa isang trial proper. Sabi naman ni Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, ang magkakasunod na desisyon ng ICC hinggil sa jurisdiction at confirmation of charges ay mahalagang hakbang na nagbubukas ng daan para sa paglilitis sa kasong crimes against humanity. Tama umano ang naging hakbang ng pagdulog at pagrereklamo sa ICC. Ngayong lilitisin na si Duterte, dapat daw maghanda na ang mga biktima para sa kanilang magiging partisipasyon sa proseso at iginiit ang pangangailangan ng mabilis na paglilitis upang mabunyag ang buong katotohanan sa mga malagim na pangyayaring naganap noong panahon ng pamumuno ni Duterte sa Davao at sa kalaunan sa Malacanang. Iginagalang naman ng Malacanang ang desisyon ng ICC na kumukumpirma sa lahat ng kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Ayon kay Yuse Claire Castro, hustisya ang kailangang makamit sa mga kasong ito at parehong panig ang makikinabang sa proseso. Anya, hustisya para sa akusado kung mapapatunayang walang sala at hustisya rin para sa mga biktima kung mapapatunayang nalabag ang kanilang mga karapatan. Vicky, sabi naman ng tiyuhin ni Kian de los Santos na isa sa mga biktima ng Duterte drug war, nabigla sila sa desisyon dahil akala nilang sa katapusan pa ito ng buwan ilalabas. Natutuwa naman daw sila at umaasang magtutuloy-tuloy na ang paglilitis. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Tumestigo ang dating driver at dating aide ng isang DPWH official sa pagdinig sa malversation case
laban kay dating Senador Bong Revilla kaugnay ng maanomalya umanong flood control project. Sinabi nilang naghatid sila ng mga kahon sa bahay ni Revilla, pero hindi raw nila alam ang laman ng mga ito. Ang pagdinig sa Sandigan Bayan, tinutukan ni Darlene Kai. Nang humarap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, sinabi niyang may 125 million pesos na umano'y kickback na nakuha si dating Senador Bong Revilla sa ilang government projects noong 2024 at naghahatid daw siya ng pera sa bahay nito. Sa pagdinig kanina ng kasong malversation case kay Revilla sa Sandigan Bayan, tumestigo ang dating ni Bernardo na si Vergel Nino Garcia. Sabi niya, naghatid siya ng mga kahon sa bahay ni Revilla sa Cavite sa utos ni Bernardo. Nang minsang magdala ng 12 kahon, nakita raw niya mismo si Revilla roon. Pero hindi ang dating senador ang tumanggap ng mga kahon mula sa kanya. Pero sabi pa ni Garcia, hindi niya alam ang laman ng mga kahon. Humarap din sa pagdinig kanina ang dating driver ni Bernardo na si Francisco de la Fuente Jr. 2 beses daw siyang nag-deliver ng mga kahon sa bahay ni Revilla noong 2024 hanggang 2025. Nakita niya raw si Revilla pero mga tauhan umano nito ang kumuha ng mga kahon mula sa sasakyan. Kapanipaniwala ba? Sa amin hindi. Wala naman silang katunayan na inilakip sa kanilang mga salaysay bukod sa kung ano yung sabi nila at kung ano di umano yung sinasabi ni Yusek Bernardo. Dumalo sa pagdinig si Revilla at kanyang pamilya pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Senator, kamusta po? Bukod kay Revilla, binanggit din ng dating aide na si Garcia na inutusan siya ni Bernardo na mag-deliver ng mga kahon at maleta kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DepEd Undersecretary Trijib Olivar, dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral at Carlene Villa, tauhan ni Makati Mayor at dating Senador Nancy Binay. Bukas ang huling araw ng bail hearing para sa kinakaharap na kasong malversation through falsification of public documents ni dating Senador Bong Revilla. Sa May 6 target daw ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapaglabas ng desisyon kung papayagang makapagpiyansa si Revilla. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Naglipara ng mga katanungan sa isip ng isang babae nang dumaan sa kamakailan malapit sa airport. Ang kanya nakita, eroplanong nag-freeze sa ere. Ang nangyari sa airplane, ating i-explain. Abot langit ang pagkamangha ng mga netizens sa videong ito. Kung saan ang isang palanding na eroplano tila raw naka-freeze sa ere. The airplane po can't be moved. Naka-airplane mode yan at DND? Literal na iniwan sa ere. Ang video, kuha ng taga Quezon City na si Jana nang mapadaan siya kamakailan sa Las Piñas. Pauwi na po ako noon, naka-motor po ako. Then, biglang nakita ko may airplane. Para siyang nakalutang lang, nakastop lang sa ere. Sobra akong na-amaze. Ayun, binidyoan ko siya. Pero posible nga bang huminto ang isang eroplano sa ere? Kuya Kim, ano na? Ang mga normal na eroplano, gaya ng commercial passenger plane na na-videoan ni Jana, hindi pwedeng tumigil o mag-freeze sa himpapawid. Para kasi manatiling lumilipad sa area ang isang eroplano, kailangan tuloy-tuloy ang forward motion nito para mag-generate ng force na tinatawag na lift. Ang lift ay tumutukoy dun sa upward force na siyang nagiging sanhi nung pag-angat o yung pagdutang ng isang bagay kagaya ng eroplano sa hangin. Kapag bumagal o halos tumigil naman sa paggalaw ang eroplano, nawawala ang lift at maaari itong bumagsak. Kung ang eroplano tumigil na lamang sa kanyang paggalaw, so maaari itong mag-descend o mahulog doon sa kanyang kinalalagyan. Ang tila paghinto naman sa ere ng eroplanong na videohan ni Jana, isa lamang optical illusion na kung tawagin, parallax effect. Yan yung visual technique kung saan gumagawa ito illusion of 3D effect kung saan yung objects, kung malapit ito sa iyo, mabilis yung pagkilos nito, at kung malayo naman ito sa iyo ay parang hindi na halos gumagalaw or parang tumatakbo kasabay na ng paggalaw ng tao. Pero bakit nangyayari ito? Depende kung nasaan yung tinatawag na fixation point at yung tao na mismong gumagalaw, talagang nagbabago yung kanyang view do sa object depende sa distance. Kung malayo ito, halos hindi na gumagalaw yung kanyang nakikita na object,
At kung malapit naman, mabilis naman yung paggalaw ng object. Pero alam niyo ba na merong mga special na aircraft na may kakayahan na tumigil sa ere? At ang tila paghinto nito, hindi lamang isang ilusyon. Ito ang Harrier Jump Jet. Isa itong military jet na kaya mag-hover o huminto sa ere. Bagay na hindi kayang gawin ng isang normal na eroplano. Nagagawa nila ito sa tulong ng isang special system na kung tawagin, vectored thrust. Kapag tinutok ang thrust downward, tinutulak nito ang hangin pababa, kaya umaangat ang eroplano pataas. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hininga ng komento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos sa petisyong humihinging sumailalim siya sa physical at mental exams at ilahad ang resulta sa isang medical report. Ang petisyon, inihain sa gitna ng mga pagdududa, kaugnay ng lagay ng kalusugan ng Pangulo. Ayon sa palasyo, gagampanan at tutugunan ng Pangulo ang utos ng Korte Suprema. Kanina, nasa Nueva Ecija ang Pangulo para pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa mga ambulant vendor ng Palayan City. Nag-ikot din ang Pangulo sa mga Kadiwa Center at bumisita sa Pambansang Pabahay para sa mga Pilipino Project o 4PH. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na may 15 tripulanteng Pinoy na sakay ng 2 barkong kinubkob ng Iran habang tumatawid sa Strait of Hormuz. Sakay ng isang mas maliit na bangka ay nilapitan ng Revolutionary Guards ng Iran ang 2 container ship. Ayon sa Iran, walang permit ang pag-ooperate ng mga ito at may ginagawa rin umanong tampering sa kanilang navigation system. 5 Pinoy ang sakay ng Panama flag MSC Francesca, habang 10 Pinoy naman ang nasa barkong Liberia flag na Epaminondas. Ayon sa mga ulat, pinaputukan pa ng Iran ang 2 barko dahilan para magkaroon ng pinsala sa ilang bahagi nito. Wala namang Pinoy na nasaktan dyan ayon sa DMW. Napagbigay alam na rin nila ito sa kanilang mga pamilya habang patuloy ang kanilang koordinasyon sa manning agency at ship owners. Sa ngayon, hawak ng Islamic Revolutionary Guards Corps ang 2 barko. Mga kapuso, uminom ng maraming tubig at hanggat maaari, iwasang magbabad sa ilalim ng tirik na araw. Dahil tumitindi pa rin ang init gaya ng naranasan kanina sa ilang bahagi ng bansa. Sumipa po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City, habang nag-42 degrees Celsius naman sa Butuan City, Iloilo City at Sangli Point, Cavite. Bukas, posibleng ganyan din kainit ang maitalang damang init sa halos kaparehong mga lugar. Patuloy pa rin kasi ang pag-iral ng easterlies at ridge ng high pressure area. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may mga pag-ulan na sa Zamboanga Peninsula. Pagsapit ng hapon, posibleng ulanin na rin ang Northern Luzon, ilang lugar sa Bicol Region, Western Visayas, Samar Provinces at iba pang bahagi ng Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Samantala, patuloy na umantabay sa update sa ating panahon at klima, lalo't nasa 79% na ang tsansang magka-El Nino sa bansa sa pagitan po ng Hunyo hanggang Agosto at posibleng magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng 2027. Ayon sa Pag-asa, posible itong magdulot ng matinding tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa. Pero maaari ring patindihin ang epekto ng habagat at magdala ng mas mababagsik na bagyo. Focus sa training ngayon si Anton Binzon para ma-achieve ang demands ng kanyang role sa pagbibidahang serye na Kamao. At si Bruce Rowland nagaganap na katapat niya. Kamao ready rin kaya? Makichika kay Nelson Canlas. Warm up pa lang. Hanggang sa actual training. Lock in na si Anton Binzon na nagpakitang gila sa pagbaboxing. Isa lang ito sa paghahanda niya para sa pagbibidahang upcoming series na Kamao, kung saan gaganap siya bilang batang boxer. Kabilang sa makakalaban ng karakter ni Anton sa serye, ang nakatunggali na rin niya sa Kapuso series noong mga batang riles na si Bruce Rowland. Ang character ko po kasi dito si Lance is a very misunderstood person, pero at the same time bully siya. Kasi ang reason nun is how his dad treats him. Bukod
Bukod sa physical demands ng role, inihahanda na rin daw ni Bruce ang mindset aspect ng kanyang pagganap. Palagi ako nag-bag work, shadow boxing, yung mga ganun. Mahilig din ako mag-research ng mga boxer. I like to go on the psychological part, but at the same time not to overthink so much and let the character just flow. Speaking of complications sa role, maraming layers din ang karakter na gagampanan ni Neil Ryan Sese. First time niya raw nagaganap bilang gay, kaya't magkahalo ang nervyos at excitement niya for the series. Isa siyang boxer na may tinatagong lihim, di ba? Na ano pala siya, gay. So, very challenging. Dahil dyan, matindi rin daw ang preps ni Neil para magampanan ng maayos at makatotohanan ng role. Inaral ko yung mga kaibigan ko na gay, kung paano sila kumilos. At the same time, syempre nag-training ako ng boxing. Ano mas mahirap yung boxing o yung pagiging gay? Pareho! Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nagtayo na ng field hospital ang Department of Health sa Obando, Bulacan para mas matutukan ang mga residenteng apektado pa rin ng usok mula sa Navotas landfill. At nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Hanggang ngayong gabi, Vicky, patuloy itong operasyon ng iba't ibang government agency at mga pribadong kumpanya para tuloy na maapula itong nagaganap pa ring sunog. Kanina ay pinuntahan natin yung dalawang pinaka-apektado barangay sa Obando, Bulacan para kumustahin ang mga residenteng pinangangabang palilikasin kapag lumala pa ang sitwasyon. Ito ang magkatabing barangay ng Binuangan at Salambao. Mahigit 1 kilometro lang ang layo mula sa nasusunog na Old Navotas landfill. Dito galing ang mga evacuees na nasa bayan ng Obando. Nang puntahan namin ito kanina, iba ang direksyon ng hangin kaya normal ang sitwasyon sa magkatabing isla. Ang mga kabataang ito nga, enjoy pa sa pagtampisaw sa tubig sa gitna ng init ng panahon. Pero kahapon sa cellphone video na ito ng isang residente, kita kung gaano kakapal ang usok. Ito ang araw-araw daw na iniinda ni Nanay Emerlita na inabutan namin kinukuha mga sampay na damit. Kahit daw isara ang kanilang bahay at magkulong sila sa kwarto, langhap pa rin nila ang amoy ng nasusunog na basura. Minsan nga po, natutulog kami, nakamas kasi po pumapasok din sa loob ng kwarto po pag matinding-matindi na po yung usok. Ang 80 anyos na mga residenteng ito, mas pipiliin din daw manatili sa isla kaysa makipagsiksikan sa evacuation center. Pinaiiwas na lang daw niya sa usok ang mga apo kapag masyado itong makapal, gamit ang kanilang bangka. Yung naman sila. Saan na pumunta? Doon sa walang usok. Tapos nang wala na yung usok, bumalik na lang sila. So kayo, hindi ko kayo talaga mag-evacuate? Hindi. Bakit po? Okay lang kami dito. Oras na lumabas na mataas ang toxins sa hinihintay na blood test result ng mga residente. Posibleng ipatupad dito ang forced evacuation. Ang kapitan ng barangay sa Lambao, aminadong hindi sila handa sakaling ipag-utos na tuluyang lumikas sa mga residente. 7,000 residente ang maapektuhan sa dalawang magkatabing barangay. Ang tanong saan dadalhin yung tao? Paano gagawin namin kung lilikas? Ang dapat po yata siguro, bago isipin yung paglikas, isipin muna kung paano maaapula yung apoy, yung usok. Kahapon, nagtayo na ng field hospital ang DOH sa Obando para mas matutukan ang kalusugan ng mga residente. Ilang evacuees ang agad nagpatingin sa field hospital, kabilang ang isang sanggol na kinailangang i-nebulize dahil nahirapan siyang huminga. Bistado ang pagbebenta online ng herbal supplements sa kidney na hindi umano rehistrado sa Food and Drug Administration. Nakatutok si June Veneracion. Pang-personal na gamit lang daw noong una ang herbal supplement na mabisa raw para sa paglilinis ng kidney na binili online ni alias Carl. Kalaunan, naging reseller na siya. So binibinta niya ito sa pinakamalapit sa kanya, yung mga kapitbahay at kamag-anak. Nang umabot na rin online ang kanyang pagbebenta, dito na siya napansin ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG. Inaresto siya sa entrapment operation sa Cagayan de Oro City dahil hindi umano rehistrado sa Food and Drug Administration ang kanyang ibinibenta. So ito nga dahil hindi ito properly examined at registered sa FDA, so this will possibly cause injury and bad effects sa kalusugan ng tao. Nakuha kay alias Carl ang mahigit 150 box ng herbal supplement na kanyang nabili ng 100 pesos kada kahon.
at ibinibenta raw ng doble ang halaga. Wala pang pahayag ang suspect na maaaring makulong ng 1 hanggang 10 taon at pagbultahin ng 50,000 pesos. Hindi siya aware, but of course, alam niyo naman, ignorance of the law excuses no one. Bukod sa naarestong si alias Carl, ayon sa PNP-ACG, na monitor din nilang lantarang nilalako ang parehong produkto sa mga online shopping platform. Nakikipag-coordinate na ang ACG sa mga nagpapatakbo nito para mahinto ang iligal na bentahan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Kita po sa isang video na hindi siya nagpapigil sa pag-alis kahit hinaharang na ng nakaalitang rider. Nakatutok si Mark Salazar. Isang minor road incident na pwedeng nauwi sa fatal road rage. Ang sagian ng isang crossover at motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Ang mas nakuna ng video ay nung binabalandra ng rider ang sariling katawan para hindi makatakas ang nakasagi sa kanyang motorsiklo. Pero imbis na huminto, pinitik ng crossover ang rider na bahagya pang nakaladkad. Hindi na binidyohan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot sa road rage. Itong si rider na yun, tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. Sa Cainta Police Investigation naman lumabas na hinabol pala ng rider ang crossover at inabutan niya at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station natapos ang kaso ng road rage dahil sa amicable settlement. Nagkarigluhan yung dalawang involved na yung MPB, driver ng MPB ay babayaran na lang yung nasira doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay niya, mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho eh. Pinadalhan ng show cause order ng LTO ang driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan para magpaliwanag sa hearing sa April 30. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Pwedeng ma-total ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, pwede na po namin i-impound. Pag nakita, actually sir, pagka nakita namin sila sa kalye, yung sasakyan, at na-verify namin nga na yung same sasakyan, pwede po namin i-impound yun. Batid ng LTO na minsan hindi talaga maiwasan ang sagian sa kalsada. Pero kadalasan, ang init ng ulo ng motorista ang nagpapalala sa sitwasyon. Itabi ho ninyo, humanap kayong pulis, humanap kayong enforcer, at makipag-usap kayo ng ayos. Pero wag na wag yung gagamitin yung sasakyan, babanggain yung ibang tao, at makakapanakit kayo. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang salin, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo
ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalaga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mga halagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na ipinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat ng withdrawals mo, lahat ng deposits mo pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyones sa kanyang mga bank account. Sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang SALN. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala rin nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng BISE na mga low bender na mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan. At takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hand and in-bank ang BISE ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat doon vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya dun sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po. Kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense team ni BISE ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang BISE at ang kanyang mga abogado. Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga presinta sa impeachment hearing kahapon, pero sasagot lamang sila sa tamang forum. A mere presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trial. Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Last but not the least,
yung susunod nating kwento na magpapasenti sa ating mga graduation memories. Core memory din yan ng isang nagtapos sa Puerto Princesa City sa Palawan. Pinakamalalakas kasi ang palakpakan at hiyawan para sa kanya. Bakit naman kaya? Aakalain mong may concert ang lakas na sigawan ng mga senior high school student mula sa Palawan National School nang tawagin si Christine Velasco. Siya pala kasi ang pinakahuli sa 1,844 na nagsipagtapos. Mga kapuso, kwento ng uploader na si Yus Cooper Fatima Yvonne Alura, excited lahat. Nag-umpisa kasi pasado alas 11 ng umaga ang pagmarcha ng mga estudyante at natapos ang programa ng alas 7:30 na ng gabi. 8 hours. Pinatunayan naman ni Christine na kahit siya ang last, she's definitely not the least. Nakapagtapos kasi siya with high honors sa Open High School program ng paaralan. Congratulations po sa ating mga graduates!